i-double check kung yung loan natin sa SSS ay nababayaran ba o nagkaroon na ito ng past due o hindi nabayarang monthly payment. Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa website ng SSS, pwedeng ma-check yung account mo, lalo na yung niloan mo. Nandito tayo sa website, that's sss.gov.ph. So, ang gawin lang natin ay log into my SSS or kung ang gamit nyo yung phone ninyo, may makikita kayong create my SSS account or login. Click lang natin yan and then click login. Ilagay lang dito yung user ID and password ninyo sa SSS. By the way, kung nagtatanong kayo na paano yan wala akong user ID, i-double check ninyo kung wala pa talaga kayong user ID by clicking this forgot password. And then click member, pwede nyo nasagutan tong multi-factor authentication or security question. Pero kung sigurado kayo na wala pa talaga kayong account sa SSS, hindi kayo nag-sign up dati, pero meron kayong SSS number, pwede naman kayong gumawa ng SSS online account. Click lang natin ulit to, and then create account. Click member, at mula dito, itatype nyo lang yung mga requirements na hinihingi nila. Unang-una yung sa SSS number, email address, and then ano yung gusto mong user ID and password. Ito yung gagamitin natin pang login sa SSS online account. Kung mapapansin nyo, dapat meron na kayong SSS number or miyembro na kayo ng SSS bago mag-register sa SSS online account. Dito sa pinakataas, ito yung importante kasi hindi kayo makakapag-sign up kung hindi kayo makakapagbigay ng kahit na isa man dito. Halimbawa, yung saving account number, yung mid-card ninyo sa SSS, yung employer or household ID number, PRN, ibig sabihin kung nakapagbayad na kayo ng kahit isang buwan sa SSS, merong na-generate na PRN, yun yung pwede ilagay dito. Pwede rin yung loan details or transaction number sa UMID or yung check number ng mga pensyon na nakuha na. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dito. Mas detailed iyon, pinag-usapan din kung paano makakuha ng PRN just in case na wala pa kayo nun. Pwede nyo i-check yung page or channel namin para dyan. At kapag meron na kayo SSS online account, login na tayo. Ilagay lang dito yung user ID and password. Click sign in. And then, i-enter dito yung ma-receive na code sa cellphone. I-click lang yung get PIN. Or pwede rin naman yung sa Google Authenticator kung na-set up na iyon. Click ko tong login. And then, mula dito, makikita nyo kaagad yung loans. Kung ang gamit nyo nga pala yung cellphone ninyo, ganito muna yung makikita ninyo, yung tatlong lines. I-click nyo lang yan. And then, andito na yung loans. So, pareho lang yung magiging view. Piliin nyo lang dito kung ano yung niloan ninyo. Halimbawa, salary loan. Dito sa bandang gilid, makikita yung mga existing na loans or yung mga dati nyo na naging loan na rin. Active yung nakalagay na status dito, so existing pa ito. I-click natin yan. So, ang maganda rito ay bago lang kasi yung loan. Pero, monthly, i-double check ninyo, katulad nito, past due, kung meron na bang nag-past due, kung nagkaroon na ba ng penalty o interest tungkol dyan. And yung tumatakbong loan amount na hindi pa talaga due date. Pinakita ko to sa inyo lalo kung nagtatrabaho kayo kasi ang nagbabayad ng loan natin dapat yung HR or yung company. Kumbaga, kinakaltas na lang yung pera doon sa sinahod natin. At dapat nga, wala kayong makitang past due, dapat on time yung pagbabayad noon. Also, makikita nyo rin dito sa credited payments kung ano-anong buwan na ba yung nabayaran doon sa niloan ninyo sa SSS. Isa pang paraan ay pumunta tayo dito sa dashboard and then meron ditong pay loans. Click natin tong generating PRN. Meron nang nakalagay ditong loan account number. Pwede nang mag-generate ng PRN dito. Pero again, normally kapag nagkatrabaho kayo, ikakaltasan lang ito sa sahod ninyo at yung HR yung magbabayad. Pero kung sakaling kayo yung kailangan pala magbayad, especially for self-employed or voluntary, pwede na mag-generate ng PRN dito. At kapag nakapagbayad na kayo sa SSS, makikita nyo siya under paid PRN, yung mga binayad ninyo para sa loan ninyo dito sa account ninyo. Ipakita ko sa inyo yung isa pang account kung saan ito may mga binayaran ng loan. Punta ulit tayo sa loan, generating PRN. Kung mapapansin nyo, wala ng active loans dito. Instead, sa bandang baba, makikita rito yung mga paid PRN. Ito na yung mga nabayaran na loan sa SSS. At kapag pumunta tayo sa loans, salary loan, makikita rito na fully paid na yung mga loans sa SSS. So, pag ganyan, ibig sabihin, pwede na ulit tayong mag-apply. Depende kung gaano nakatagal yung lumang loan natin sa SSS. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!